Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang mapakinggan itong very inspiring story na aking ihahatid sa inyo na tiyak ay kakukuhaan ninyo ng napakagandang aral. Higit sa lahat, ay hahangaan natin si Kay kung paano niya hinarap noong maaktuhan niyang magkayakap sa kama ang kanyang mahal na asawa at bunsong kapatid. Dala ng kahirapan, kailangan magtrabaho ni Kay sa Denmark bilang nurse para matulungan ang kanyang asawang si Henry upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Maglilimang buwan pa lamang si Baby JJ noong mga panahong iyon, ngunit determinado talaga si Kay na magtrabaho sa ibang bansa. Mahal, kaya mo ba talagang iwan itong napakagwapo nating anghel? Tanong ni Henry. Si Henry, isang napakabait at mapagmahal na asawa at ama. Oo naman love, malulungkot ako dahil syempre gusto ko sana na makita na lumalaki si baby. Kaso lang para naman ito sa kanyang future, hindi ba? Kaya kakayanin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Paluwasin ko ng Maynila si Karen para may mag-alaga kay baby. Sanay naman yun mag-alaga ng mga bata. Lagi niya ngang ninanakaw yung mga anak ng kapitbahay namin eh. Nako, papayag kaya yun? Alam mo naman na mainit ang dugo noon sa akin. Sagot ni Henry. Love, ikaw naman ang matanda, kaya ikaw na ang mag-adjust doon. Mabait naman na bata yon si Karen. Pag-aaralin din naman natin siya, mag-night school nga lamang kasi araw naman ang duty mo. Sige, tatawagan ko na siya ha? Excited na sabi ni Kay. Ikaw ang bahala. Mahal kita, kaya susuportahan kita kahit ano ang nais mong gawin. Naiiling na tugon ni Henry. Karen, ikaw lang kasi ang mapagkatiwalaan ko dito sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, pag-aaralin ka naman namin eh. Si Karen, 16 years old, bunsong kapatid ni Kay at pinakamalapit sa kanya. Mahiyain din ito ngunit masipag at mabait. Ayaw nga lamang nito kay Henry. Ate naman, bakit hindi mo na lamang iwan dito si JJ sa probinsya? Ayokong tumira dyan sa inyo tapos makakasama ko pa yung mayabang mong asawa? Napangiti si Kay sa tinura na iyon ni Karen. Mabuti na yung andito ka sa bahay para makilala mo na rin kung gaano kabait itong Kuya Henry mo. Paninigurado ni Kay. Umikot lamang ang mga eyeballs ni Karen sa sinabing iyon ng kanyang ate. May magagawa pa ba ako? Kung hindi ko nga lang talaga mahal yung pamangkin ko, hindi ako papayag na tumira dyan. Sabi ni Karen. Salamat mahal kong kapatid ha. Aalis akong panatag ang kalooban ko dahil alam kong aalagaan mo ng mabuti ang pamilya ko. Siya nga pala, kukuha naman tayo ng labandera. Si JJ lang talaga ang aasikasuhin mo. Ang kuya mo naman, agahan at hapunan lamang yan andito sa bahay. Paliwanag ni Kay sa kanyang kapatid na si Karen. Mahal, magtitiwala ako sa iyo ha. Ayoko sanang umalis ka ngunit ayoko naman hadlangan ang iyong mga hangarin para sa anak natin. Sana lang magkasundo kami ni Karen. Nakangiti ngunit may lungkot sa tinig ni Henry. Mahal na mahal niya ang asawang si Kay. Love, ikaw ang mag-a-adjust sa kapatid kong iyon. Kaya nga sa kanya ko kayo pinagkatiwala dahil bukod sa mabait ay masipag din yun. Hindi katulad ni Myla, puro lakwat sa walang alam. Pag si Myla kasi ang patatauhin ko dito, baka hindi kayo magkasundo. Kahit close kayo ni Myla sa isa't isa, natatakot akong sasakit lamang ang ulo mo doon. Mahal, isa lamang naman ang aking kahilingan sa iyo. Dapat mag-behave ka dito. Sana hindi ka maghahanap ng ipapalit sa akin. Paglalambing na sabi ni Kay sa kanyang asawa.
Bakit? Kahit ba noong magkasintahan pa tayo, may narinig ka ba na nagkaroon ako ng ibang babae? Ikaw talaga? Tugon ni Henry at sabay halik sa kanyang asawa. Mahal, may tiwala naman ako sa'yo. Paalala lang naman ito. Paglalambing ni Kay sa kanyang asawa sabay yapos ng mahigpit. Sa tapang ba naman ng mga paningin ni Karen sa akin, takot ko lang maghanap ng iba. Baka nga, kunting kibot ko lamang ay magsusumbong na sa'yo yun. Sigurado akong babantayan noon bawat kilos ko. Sabi ni Henry. 4 na buwan lamang ang nakalipas, ngayon ay paalis na si Kay papunta ng Denmark. Anak, magpakabait ka kay Tita Karen ha. Huwag mo siyang bigyan ng sakit ng ulo. Sabi ni Kay sabay halik sa anak habang lumuluha itong yumakap rin kay Karen. Mahal, mag-iingat ka doon ha. Basta kung hindi mo magustuhan doon, uwi ka na lang kaagad dito. Mamimiss kita. Mahal na mahal kita. Ayon pa kay Henry. Ate, mag-ingat ka doon ha. Umiiyak na habilin ni Karen. Nako, itong pinakamamahal kong kapatid, huwag ka ngang mag-alala sa akin. Basta ayusin mo lamang ang pag-aaral mo ha. Mahal na mahal kita. Sabi ni Kay, sabay yapos sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Umuwi naman ng bahay si Karen at Henry nang walang imikan. Pagkarating ni Kay ng Denmark ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawa. Mga ilang buwan ang nakalipas. Wow, may pabula-bulaklak ka pa kuya. May namatay ba? Sarkastikong tanong ni Karen. Para talaga sa'yo yan, Karen. Para naman maayos na ang ating pagsasama dito. Ang pangit kasi tayong 3 na nga lamang dito sa bahay, hindi pa tayo nag-uusap. Nakangiting sagot ni Henry, ngunit umerap lamang ang mga mata ni Karen. Ay nako, kahit anong gawin mo, ayoko talaga sa'yo. Ang pangit-pangit mo, bakit ka kasi nagustuhan ni ate? Bulong ni Karen sa kanyang sarili. Karen, pwede bang magtanong? Bakit ba kasi talaga ang init ng dugo mo sa akin? Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa'yo? Nakangiting tanong ni Henry, ngunit wala itong nakuhang sagot sa dalaga. Siya nga pala, dumating na ang pangako ng ate mo at ibibigay ko ito lahat sa'yo. Ikaw na ang bahalang mag-handle ng pera mo ha. Mag-17 ka na at magtitiwala ako sa'yo. Mag-enroll ka na rin, sabihin mo lang sa akin kung kailan para makapag-leave ako. Para ako muna ang magbantay kay baby. Kung gusto mo naman, samahan kita mag-enroll. Lahad ni Henry. Kuya, sa palagay ko ay okay naman ang pagsasama natin. Hindi naman tayo nag-aaway, hindi ba? So please, wag ka nang magpaka-trying hard, magpakabait sa akin dahil alam naman natin pareho na ayaw natin sa isa't isa. Masungit na tugon ni Karen. Napabuntong hininga na lamang si Henry. Love, pagpasensyahan mo na yung kapatid ko, bata pa kasi. Tandaan mong mahal na mahal ko ang kapatid kong iyan at siya lamang ang nakakatulong sa atin kaya nakikiusap ako, wag mo nang patulan. Nakangiting sabi ni Kay noong magsumbong si Henry. Isang araw. Anong meron? Bakit may cake? Sinong may birthday? Tanong ni Karen. Gusto ko lang talaga maging maayos tayo, Karen. Ayon kay Henry. Bakit kuya? Magulo ba tayo? Sarkastikong tanong ni Karen. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko para kausapin mo ako ng maayos, sabi ni Henry. Kuya, ang importante, hindi tayo nag-aaway, hindi ba? Wika ni Karen sabay takbo papasok sa kwarto nila ni Baby JJ. Kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Kay. Ate, nakakairata na talaga yung asawa mo. Dati, may pabulaklak.
Ngayon naman may pa-cake. Ate naman, hindi naman kami nag-aaway. Uwi na lang ako sa probinsya. Dadalhin ko na lang si baby JJ. Sabi ni Karen. Mahal kong kapatid, tama naman ang kuya mo. Na-awkward kasi siya na panay ang iwas mo sa kanya. Karen, tanggapin mo na kasi si Henry. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, bahagi na talaga siya ng ating buhay. Asawa ko siya at may anak na kami. Dapat magkasundo na kayo, ha? Tandaan mong hindi naman nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo, hindi ba? Ayaw mo ba niyan? May kasama na akong nagmamahal sa iyo. Nakangiting paliwanag ni Kay. Pagkalipas ng 1 taon, Kuya, ang taas ng lagnat ni JJ, kailangan yata natin dalhin sa hospital. Nanginginig na salubong ni Karen kay Henry. Pagdating nila ng hospital ay agad naman inasikaso ng nurse ang bata. Mrs., kailangan po muna natin obserbahan ang bata, kaya mananatili po muna siya dito. Hindi po ako ang nanay, tita po ako. Yan po ang tatay, oh. Sabi ni Karen sabay turo kay Henry. Napangiti naman si Henry sa reaksyon ng mukha ni Karen nung tawagin itong Mrs. Ate, wag ka nang mag-alala. Okay naman na si baby at hindi naman namin siya pinababayaan. Palitan kami ni kuya ng pagbabantay. Sabi ni Karen. Noong nakauwi na ang bata sa bahay ay tumawag kaagad si Henry sa kanyang asawa. Alam mo, love, medyo okay na ang trato ni Karen sa akin. Nakatulong yata yung pagka-hospital ni baby. Natuto siyang makipag-communicate sa akin. Masayang balita ni Henry sa kanyang asawang si Kay. Naku, love, masaya akong unti-unti na siyang nagtitiwala sa'yo. Masaya ring sagot ni Kay. Isang gabi, may lagnat na naman si JJ. Magkatuwang na nag-alaga si Karen at Henry at doon na rin natulog si Henry sa kwarto ng dalawa. Kinabukasan, napabalikwas ng tayo ang dalaga dahil mag-aalas 3 na ng hapon kaya nagmamadali na itong naligo. Nako, kung wala lang talaga akong exam ngayon, hindi ako papasok. Ang sakit ng ulo ko. 3 oras lang yata ang tulog ko. Bago lumabas ng kwarto ay hinawakan niya muli si baby kung may lagnat pa ito. Pagkalabas ni Karen ay nakita niyang nakangiti si Henry na nakatingin sa kanya habang nakaupo ito sa lamisa. Gigisingin na sana kita. Pagpasok ko ng kwarto naliligo ka na pala. O, kumain ka na, pinagluto na kita. Nakangiting alok ni Henry. Salamat kuya ha, pero hindi na ako kakain, malilate na ako. Nagmamadaling sagot ni Karen. Kailangan kumain ka kahit kunti lang, huwag kang mag-alala, ihahatid kita. At habang kumakain ka, tatawagin ko lamang si Aling Miling para sasamahan dito si baby sandali. Nakangiting sabi ni Henry. Naiilang man si Karen ay wala siyang nagawa kundi ang yumakap kay Henry dahil nakamotor lamang sila. Susunduin kita mamaya ha. Nakangiting sambit ni Henry. Nako, wag na kuya, hindi ko rin naman alam kung anong oras ako matatapos. Sagot naman ni Karen. Hindi nagtagal ay naging malapit na si Karen at Henry sa isa't isa. Grabe, sobra-sobra pala ang kabisihan niyong dalawa dyan. Karen, magpapasalamat talaga ako sa pag-aalaga mo sa anak ko ha. Pasensya ka na kung naipasa ko sa iyo yung responsibility ko bilang nanay ni JJ. Huwag kang mag-alala ate. Oo naman, busy kami. Pero mapaproud ka sa akin dahil matataas ang aking mga grado. Nakangiting pagbabalita ni Karen. Isang gabi, dadatna ni Karen na tulog na ang mag-ama sa kwarto nila ni JJ. Kaya tahimik na humiga na rin si Karen sa gilid. Hindi naiilang si Karen dahil lagi naman natutulog si Henry sa kwarto nila at nasa kalagitnaan nila si baby JJ.
Ngunit noong madaling araw na ay naramdaman ni Karen ang paghalik sa kanyang liig ni Henry at paggapang ng mga kamay nito sa kanyang hita. Kuya, ano ba yung ginagawa mo? Karen, hindi ko na kayang dayain ang aking sarili. Mahal kita. Kuya, ano ba yung sinasabi mo? Kapatid ko yung asawa mo. Ngunit hindi na sumagot si Henry at nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Nadarang na rin si Karen sa init ng haplos at hininga ni Henry, kaya nagpaubaya na ito. Simula noon, nagkasama na sila na parang mag-asawa. Samantalang si Kay doon sa Denmark ay nakaramdam na ito ng hindi maganda. Kay, ano ba ang problema mo? Tila tulala ka dyan. Tanong ng kasamahang nurse. Nagtataka lang kasi ako. Hindi na masyadong tumatawag sa akin ang aking kapatid at ang aking asawa. Kapag tinatawagan ko naman sila, ay laging nagmamadali, parang laging busy. Malungkot na sagot ni Kay. Hindi nila magagawa sa akin yun, Mel. Mabilis na sagot ni Kay na hindi niya pa nga alam kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Napakunot ang noo ni Mel sa biglang pagbat-in ni Kay. Wala akong sinabing ganyan. Ang nais ko lamang sabihin sa iyo ay talaga namang busy siguro yung iyong asawa dahil may trabaho. Yung kapatid mo naman ay nag-aaral at malaki-laki na rin yung baby mo, so medyo baka nga busy sila talaga. Napakibit balikat na lamang si Kay sa sinabing iyon ng kaibigan. Pagka-uwi niya sa kanyang apartment ay nag-isip ito. Sana mali itong nararamdaman ko. Mag-urgent leave ako para lang makasiguro akong mali ako. Sana nga lang talaga mali ako. Hindi ko ipapaalam sa kanila ang aking pagdating. Gusto ko silang sorpresahin. Grabe, miss na miss ko na sila. Bulong ni Kay sa kanyang sarili. Mabuti na lamang at binigyan kaagad si Kay ng leave ng kanyang pinagtatrabahuan. Kay, balik ka dito ha? Oo naman, Mel. Kailangan ko lang talaga makita ang aking mga mahal sa buhay. Excited na tugon ni Kay sa kanyang kasamahan. Hindi mawari ni Kay kung bakit gano'n na lamang ang kabog ng kanyang dibdib noong papalapit na siya sa kanilang pintuan. Mabuti at hindi ko naiwan itong susi sa bahay. At least hindi ko na sila kailangan tawagan para pagbuksan ako ng pintuan. Naka-smile na bulong ni Kay sa kanyang sarili. Noong makapasok na siya sa loob ng kanyang tahanan ay kwarto kaagad ng kanyang anak ang una niyang tinungo. Laking gulat ni Kay nang makita niyang magkayakap ang kanyang kapatid na si Karen at asawang si Henry habang natutulog ito katabi ng kanilang anak. Hindi ito makaimik. Nakatingin lamang ito sa dalawa. Maya-maya pa'y nakaramdam si Kay ng pamamanhid ng kanyang dibdib, kaya lumabas ito ng kwarto ngunit hindi niya sinara ang pintuan. Palakad-lakad lamang ito sa kanilang salas. Bakit ninyo ito nagawa sa akin? Karen, hindi ba galit ka kay Henry? Ako ba ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito? Kay, relax. Huwag mo silang patayin, makukulong ka. May anak ka. Kailangan magpakatatag ka. Tatayo lang ba ako dito sa harapan nila habang umiiyak at pinagmamasdan sila hanggang sa magising sila? Bulong ni Kay sa kanyang sarili habang pinipigil ang iyak nito. Maya-maya pa ay naisip niyang kunin ang kanyang cellphone. Kailangan may ebidensya ako. Kahit kasi dilat na dilat itong mga mata ko na nakatingin sa kanila ay kaya nila itong i-deny kapag wala akong ebidensya. Sige lang, maghilig lang kayong dalawa dyan.
Bulong na wika ni Kay habang binivideohan ang dalawa. Madilim itong kwarto, kaya kailangan kong buksan ang ilaw para klarong-klaro kayong dalawa. Dagdag na wika ni Kay. Pagkabukas ng ilaw, ay sabay na nagdilat ng mga mata sina Henry at Karen. Nang laki ang kanilang mga mata noong makita nila kung sino ang nakatayo sa kanilang harapan. Ate? Kay? Halos sabay na pagkabigkas ng dalawa ng pangalan ni Kay. Kamusta kayong dalawa? Sa kwarto pa talaga ng anak ko ano? Gaano na ito katagal? Pigil ang mga luha na tanong ni Kay sa dalawa. Ate, patawarin mo ako. Sabi ni Karen. Love, mali itong nakikita mo. Sabi naman ni Henry. Tama ka, Henry. Mali itong nakikita ko dahil mali itong ginagawa ninyo. Ang bunso kong kapatid. Sabi mo, mahal mo ko. Pagkatapos niyon ay lumabas muli si Kay sa kwarto. Nag-isip ito ng mabuti kung ano ang tamang gagawin. Maya-maya pa ay naisip nito na i-dial ang number ng kanyang kapatid at ng kapatid ni Henry. Para marinig ng mga ito ang kanilang pinag-uusapan kung ano ang mga nangyayari ng mga oras na iyon. Ate. Parang mababaliw na sambit ni Karen. Oh, malaki ang tiyan mo. Buntis ka, mahal kong bunso. Ate, patawarin mo ko. Hindi pala talaga nagkakamali ang pakiramdam ng isang asawa. Mag-ilang buwan na, akala ko nababaliw lang ako dahil pinag-iisipan ko kayo ni Henry ng masama. Samantalang kinikilabutan na nakikinig sa kabilang linya ang kapatid ni Henry at isa pang kapatid ni Karen at ni Kay. Sabihin niyo ngang dalawa sa akin. Ako ba ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito dahil nangarap akong mapaayos ang ating mga buhay at nagtiwala ako sa inyo? Kasalanan ko ba na mahalin kayong dalawa? Kasalanan ko ba na magtiwala sa inyo? At kasalanan ko bang ipagkatiwala sa inyo ang anak ko? Love, please let me explain. Sabi naman ni Henry. Wag na wag mo akong hawakan at wag na wag mo akong matatawag na love. Dahil nang didiri ako sa iyo kahit alam ko namang hindi pokpok itong kapatid ko. Hindi ka nga ba pokpok, Karen? Ano nga pala ang i-explain mo sa akin, Henry? Wala kang kasalanan. Nainakit ka lang ni Karen. Sige, magbihis na kayong dalawa at umalis na kayo dito sa bahay kong ito. Ate, patawarin niyo ako. Nakaluhod na pakiusap ni Karen. Love. Umiiyak na rin si Henry. Ang kaibahan lamang ay sa gilid ng kama ito nakaluhod. Love? Nasa tamang pag-iisip ka ba, Henry, para tawagin mo akong love? Hindi tao ang tingin ko sa inyo ngayon. Huwag mong antayin na magdilim ang paningin ko at baka makitil ko pa ang mga buhay ninyo. Bigla naman nagising ang bata. Mama, sambit nito habang nakatingin kay Karen. Pakiramdam ni Kay ay mawawalan siya ng ulirat dahil sa narinig niya mula sa kanyang anak. Ang anak ko. Mama, ang tawag sa'yo. Baling nito kay Karen. Bakit niyo ito nagawa sa akin? Hindi
kayo mga tao. Lumayas kayo dito sa harapan ko. Sinikap ni Kay na hinaan ang kanyang boses para hindi marinig ng mga kapitbahay. Ngunit dahil nga dikit-dikit ang mga bahay kung saan naroon sila nakatira, ay dinig na dinig ng mga ito ang kanilang kaguluhan sa loob. Gusto ko lumayo kayo sa akin at sa anak ko. Umalis kayo sa bahay na ito ngayon din habang nakakapagtimpi pa ako. Hindi naman makapaniwala ang mga kapatid nila sa narinig mula sa kabilang linya. Kaya kinabukasan ng gabi ay dumating ang mga magulang ni Henry at Kay sa tahanan ng mag-asawa. Kay, patawarin mo na sila, hindi naman nila sinadya at saka kasal kayo ni Henry. Ayon pa sa ina ni Henry. Ma, kung iyan po ang pinunta ninyo dito, mawalang galang na po sa inyo. Bukas na bukas din po ng umaga, umalis na po kayo at wala na po tayong pag-uusapan. Sabi ni Kay. Anak naman, huwag kang masyadong mayabang. Lahat ng tao nagkakamali. Bakit? Santo ka ba? Sigurado ba kaming wala kang ginagawang milagro doon sa Denmark? Nang laki sa gulat ang mga mata ni Kay dahil sa sinabing iyon ng kanyang ina. Ang akala ko po, andito kayo para damayan ako. Hindi ko akalain ako pa ngayon ang pinagkakaisahan ninyo. Kahit sa kabila ng ginawa ng dalawang iyon, ako pa ba ang masama? Ma, anak mo ko at ako ang lihado dito. Ang sa akin lang naman kasi, bakit hindi ka makapagpatawad? Inalagaan ng kapatid mo, yang anak mo, hindi ba dapat magpasalamat ka? Bulyaw ng kanilang ina. Ma, ano ba? Ito ba ang pinunta natin dito para lalong saktan si ate? Narinig niyo naman po ang usapan nila kagabi, hindi po ba? Saway ni Myla sa kanilang ina. Oo, dinig nga natin ang kanilang pinag-uusapan. Pero narinig mo rin ba na nanglaban si Karen? Hindi ba hindi? Pangangatuwiran ng kanilang ina. Nanglaban, ma? Bakit? Ano po ba ang ginawa ko sa kanila? Sinaktan ko ba sila? Kahit halos ikamatay ko noong makita ko, ay hindi ko sila pinagtataga. O kahit pinagbuhatan man lang ng kamay. Sino po ba ang asawa na kaya maging kalmado sa nakita ng kanyang asawa na may ibang kayakap ang kanilang asawa sa kama? Lalong-lalo na kung kapatid nila ang kasamang pagtataksil ng kanilang asawa. Kung sa'yo po ba ginawa iyon ni Papa, ano po ba ang gagawin ninyo, Mama? Nakapag-abroad ka lang, akala mo kung sino ka na? Sabi ng ina. Tahimik na pumasok si Kay sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang mga dalang pasalubong para sa kanyang pamilya at nag-abot na rin ito ng pera. Pagdakay, lumapit ito sa pintuan at binuksan niya ito. Maaga pa naman po. Utang na loob. Magsialis na kayo dito. O itong 10,000. Tag 10,000 kayo. At kahit mabalitaan ninyo na namatay na ako, huwag na huwag kayong mag-abalang dalawin ako. Umiiyak na lahad ni Kay. Ate, dito lang po ako. Kakampi mo ko. Hinding-hindi kita iiwanan. Sabi ni Myla. Sumama ka na sa kanila. Iwan niyo na ako dito. Sa ngayon, wala akong ibang kailangan kundi ang anak ko lang.
Please, lumabas na kayo. Ate, sorry ate sa ginawa ng dalawang yun sa'yo. Hindi mo deserve ang sakit na ito. Awang-awa man si Mel sa kanyang kapatid ay wala itong nagawa dahil siya mismo ay ayaw nang makasama ni Kay. Mel, tara, hayaan mo yang mag-isa, walang puso, sarili lang ang iniisip, sabi ng kanilang ina. Ma, ano ba? Si ate ba talaga ang walang puso dito? Ina ka, anak mo siya. Hindi mo ba naramdaman ang sakit na ng kalooban ni ate? Hindi ako makapaniwala na makapagsalita ka ng ganito. Si Karen nga ang may kasalanan, dapat siya ang pagsabihan mo niyan dahil iyon ang tunay na walang puso. Nanggigigil na sagot ni Myla sa kanilang ina. Parang sasabog naman ang puso ni Kay. Siya na nga ang agrabyado, ay siya pa ang pinagsasalitaan ng hindi maganda ng kanilang ina. At parehong matalas ang mga tingin kay Kay ng kanyang ina at biyenan habang papalabas ang mga ito ng pintuan. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, Kay. Pasaring ng ina ni Henry bago tuluyang lumabas. Dali-daling isinara ni Kay ang pintuan, napaupo ito sa sahig sa kabumuhos ang kanyang masaganang luha. Maya-maya pa, naramdaman niya na may maliliit na palad na humawak sa kanya. Lalong napaiyak si Kay. Nagtataka man ang bata ay hindi ito umiiyak. Anak ko. Niyakap ni Kay ang kanyang anak ng pagkahigpit-higpit. Hindi ito ang buhay na nais ko para sa'yo. I'm sorry. Parang naunawaan naman ng bata ang ina, kaya yumakap na rin ito sa kanya. Noong makatulog ulit si JJ ay tinawagan kaagad ni Kay ang kanyang kaibigan sa pinagtatrabahoang hospital doon sa Denmark. Mel, binuntis ni Henry ang kapatid ko. Parang nabingi naman si Mel sa narinig mula sa kaibigan na si Kay. Ang pinakamasakit sa lahat, sa akin galit ang mama ko at ang mama ni Henry. Mayabang pa daw ako. Ay nako girl, dalhin mo na nga kaya yung anak mo dito, bumalik ka na dito no? Mel, wala ako ganong kalaking halaga para madala ko dyan ng anak ko. Paano rin kung hindi papayag si Henry? Ay nako, simple lang yan. Pawalang bisa mo ang inyong kasal, idemanda mo. Maraming paraan para hindi makalapit at makaharang yang Henry na yan sa gagawin mo. Sabi ni Mel. Pagkasapos mag-usap ng dalawa ay pinag-isipan ni Kay ng husto ang payo ng kanyang kaibigan na hanggang sa makatulugan nito. Kinabukasan, napamulagat ang mga mata ni Kay noong makarinig ito ng katok sa kanilang pintuan kaya dahan-dahan itong bumangon. Si Henry na nakaluhod sa pintuan ang kanyang napagbuksan. Mahal, mamamatay ako kapag mawala kayo ni JJ sa akin. Bungad ni Henry habang nakayuko at nakaluhod ito. Oh, di mamatay ka. Promise, ipalilibing kita. Diretsong sagot ni Kay. Ano ba ang gagawin ko para mapatawad mo ko? Tanong ni Henry. Sa palagay mo ba talaga may puwang ang kapatawaran sa'yo dito sa puso ko? Kalimutan mo na nakilala mo ako at kalimutan mo na rin na may anak ka sa akin. Yan ang gusto kong gawin mo dahil kakalimutan kong naging bahagi ka ng buhay ko at bahagi ka ng buhay ng anak ko. At simula noong isang gabi ay si Myla na lamang ang aking kapatid.
Kayong dalawa ni Karen, wala kayong makukuha na kapatawaran mula sa akin. Tumayo ka na dyan at umalis at make sure na hindi ka na magpapakita sa akin kung ayaw mong ipakulong ko kayong dalawa ng babae mo. Seryosong wika ni Kay. Ilang araw lamang ang nakalipas ay nagkausap ulit si Kay at ang kanyang kaibigan na si Mel. Tatanungin kita, Kay, desidido ka bang pawalang bisa ang kasal mo sa taong yun? Putsa, pati ako, hindi ko kayang banggitin ang pangalan ng hinayupak mong asawa. Ayon pa kay Mel. Hindi lang ako seryoso, Mel. Seryosong seryoso. Kaso lang, wala naman ako ganung kalaking halaga para dyan. Ang totoo nga, naghahanap ako ng malilipatan namin ni JJ eh. Yung walang makakakilala sa amin. Sabi ni Kay. Okay, tatawagan ko si Mama. Doon ka na lamang muna sa aking kondo. Aalis na rin naman yung renter ko doon. Mel, hindi ko maa-afford ang kondo. Bakit? Sinabi ko bang magbabayad ka? Kay, doon muna kayo hanggang sa matapos itong problema mo. At sasabihin ko na rin kay Mama na ipahiram muna sa'yo si Mimi para malaya kang maalakad ang dapat mong asikasuhin. Huwag kang mag-alala, matagal nang naninilbihan si Mimi sa amin at hindi matabil ang dila noon. Mel, salamat dahil napakabait mo sa akin. Walang anuman, wag ka nang umiyak, Kay. Naiiyak na rin kasi ako sa'yo. Nakakaawa ka naman. Gusto ko talagang maawa sa'yo. Kaso lang, hindi na lang para hindi ka rin maaawa sa sarili mo. Kaya mo yan. Sabi ni Mel. Walang sinayang na oras si Kay. Lumipat kaagad ito sa kondo ni Mel. Iniwan naman niya ang susi sa kanyang kapitbahay, nagbaka sakaling babalik doon si Henry dahil iiwanan niya ang bahay sa kanyang taksil na asawa. Isang linggo ang lumipas ay tumawag ulit si Mel kay Kay. Nagtulong-tulong kami ng ating mga kaibigan at humingi rin ako ng tulong sa ating management kaya wag mo nang alalahanin ang gagastusin mong pangpapawalang bisa dyan sa kasal mo at pagdala dito kay JJ. Sasagutin na raw lahat ng hospital natin ang gagastuhin ninyo para madala mo dito ang anak mo. Excited na sabi ni Mel. At 3 buwan lamang ay nakabalik na si Kay sa Denmark kasama ang kanyang anak na si JJ. Simula noon ay wala na siyang balita tungkol sa kanyang pamilya hanggang sa nakapag-asawa ulit si Kay ng isang napakabait na doktor. Sa ngayon, may pamilya na rin si JJ at hindi nito alam ang tungkol sa tunay niyang ama. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood o pakikinig. Masakit man ang pinagdaanan ni Kay, siya na nga ang nadihado, siya pa ang nakatanggap ng masasamang salita mula sa kanyang sariling ina. Ngunit, tunay na busilak ang puso ni Kay. Sa kabila ng kanyang naaktuhan ay pinili nitong malinis ang kanyang mga kamay. Kaya, kita nyo naman ang kapalit, hindi niya man nakuha ang pagmamahal at pangunawa ng kanyang tunay na pamilya, ay nakakuha naman siya ng tunay na mga kaibigan. At kita nyo rin naman, nakapag-asawa pa ito ng napakayamang doktor. Sana po ay nakakuha kayo ng aral sa kwentong ito. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang suporta sa channel na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like and share. Pakihit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!